itong resignation na ginagawa, ngayon pati GOCC heads kasama na, no? Malawakan yung resignation pero wala ako masyado nakikitang pagbabago kasi meron namang dapat mga kalihim na siguro binigyan ng walking papers pero parang hindi nakakasama. Unang-una dun sa economic team, hindi ako naniniwala na yung economic team dapat mag-remain intact. Bakit? Kasi nakita natin kung paano binastos ang ating General Appropriations Act. Nakita natin kung paano ang PhilHealth at ang iba pa mga trust fund na linikom para gamitin sa kung saan, 'di ba? So yung growth rate natin ay 5%, the lowest in the history during the campaign period. Nakita natin 'yon. Oo, bumaba ang inflation pero hindi nararamdaman ng tao 'yan in terms of prices. So, para sabihin mo yung economic team will remain as is, yan na ang magiging polisiya hanggang 3 years down the road. Yung pagpapalit sa DENR, hindi masyadong klarado kasi kung ano ba ang ginagamit na batayan. Kung ang batayan ang sabi nga ay yung kalihim ng DENR lipad ng lipad daw, siguro kailangan mong tingnan bakit lumilipad. Kung tungkol sa climate change yun, o kaya sa SDG, kailangan mapag-usapan yun with other countries. Hindi ko nakikita na yung kung ang pagbalasa niya sa kabinete ay dahil sa resulta ng eleksyon, sino ba ang treasurer? Sino ba ang naging problema sa BARM kaya walang alyansa na nanalo? Dapat kasi alam na niya kung sino hindi yung parang inaasahan ng tao may reboot pero wala namang reboot na nangyayari. Opo, ano po ba yung mas mainam na nakikita niyo po mas epektibo at mas convincing sa mata ng taong bayan? Yung ganito na courtesy resignation, yung parang generic tapos pipili lang siya, or yung diretso tumbok talaga kung sino yung hindi nagpe-perform ng tama tingin niya problema, yun agad yung tatanggalin? Oo, Admar, diretsuhin mo na, wag mong, kasi parang ang buong bureaucracia naka-stand still. Coming from an election na ganun ang resulta, you need to recalibrate and make sure programs and policies, plans, programs are implemented. Hindi ko inaasahan ang sagot niya sa nangyari sa election na isang podcast ng pag-amin. Oo, alam naman natin madali ang salita. Ang napakahalaga ay aksyon. I would rather get him, yan sinasabi niya, yung 20 pesos per kilo, i-launch na nationwide, hindi yung lahat PR lang, no? At klaraduhin niya, kasi sabi niya, I will sustain this. Paano mo masusustain yan? May parte ng subsidiya na galing sa local government. So mamimili sila ng local government na kaya mag-subsidy nung parte ng local government. Yun yung una. Pangalawa, yung dapat klarado sa taong bayan, merong mga bali-balita kung sino yung treasurer, kung bakit nawala yung pondo na pang-eleksyon, yung pondo bang pang-eleksyon galing yun sa taxes ng mga tao. Kailangan maging transparent kasi yung process at masabi sa taong bayan, ito ang scorecard kung gagamitin across agencies. Wala namang ganun sinabi. Kaya lahat ng tao naghihintay. At medyo matagal-tagal ito kasi ang balita ko mukhang minamasahin na. Merong ine-expect na pagpapalit sana dun sa executive secretary pero hindi naman yun natuloy. Merong ine-expect na pagpapalit sa special assistant. Mukhang hindi rin yun matutuloy. So maraming mga
tinitingnan ang taong bayan, merong ine-expect na pagpapalit sa DPWH, merong ine-expect na pagpapalit sa DSWD. I mean, ang daming ahensya ng gobyerno na ginamit para sa eleksyon na dapat may accountability. So, kailangan may transparency dun sa proseso. Ngayon, GOCC naman ngayon ang susunod. So, kung ang GOCC ay hindi nag-a-agree na ang trust fund namin ay ilipat sa treasurer at gamitin para sa ibang bagay, medyo nakakabahala yon. So, kailangan siguro klarado at tinutumbok. Kasi ang kailangan ngayong sabihin, ano ba yung vision ko for the next 3 years? Definitely yung inaugural niya, iba na sa ngayon. Yung inaugural, yung resulta ng midterm, at saan ko dadalhin ang bayan in the next 3 years. Hindi ka na pwedeng mag-launch ng bagong infrastructure. Kasi wala namang infrastructure sa kasaysayan natin na natatapos sa 3 years unless na umpisahan na at tinuloy lamang. Yun yung mga bagay na nakakaalarma kasi palawak na ng palawak yung call for resignation. Ano ba ang gusto mo mangyari? Bagong muka, which means kung bagong muka, yung learning curve titingnan natin at papasok ang 20th Congress na ang budget pag-uusapan. So sino magde-depend ng budget na na-approve na ngayon? Yung bago. So yung bago kakayanin na ma-defend yan. Pangalawa, kakayaning mag-shepherd ng mga flagship programs nitong administration na ito. So ako, mas ang suggestion ko, sabihin niya, for the next 3 years, ito ang gagawin natin. Then, lahat mag-a-adjust. Tapos, kung sino yung magiging bastonero per flagship, yun ngayon ang titingnan kung sino ang kalihim. Hindi naman daw ito po papogi, sabi ni Marcos Jr., ma'am, itong kanyang ginawa. Ano kaya sa tingin mo ito? Ay, Adman, papogi yan. Kasi alam niya kung sino may problema eh. Bakit kailangan pa lahat mag-tender na courtesy resignation? Tapos, hindi pa siya tapos dun sa isa, nasa GOCC na siya. Medyo mahirap yung GOCC kasi may special mandate yan. May special charter ang mga GOCC. So, tapusin niya muna itong kabinete niya. Tapos, sabihin niya sa taong bayan kasi may dadating na State of the Nation address. 'Di ba? Hindi ba dapat kailangan niya nang sabihin na sa susunod na 3 taon, pinanggalingan na podcast, inaamin niya may pagkakamali siya, may pagkukulang siya, pero hindi pa niya sinasagot. Yan sa pagkakamali at pagkukulang, ano ang gagawin ko? So itong mga ginagawang courtesy resignation para sa akin ay very artificial dahil hindi pa alam natin at siguro niya ano ba yung flagship programs ko in the next 3 years. Yun na yun. Kasi ang 3 years napakadali na. So kung wala kang nasimulan na inaugurate, meron kang matatapos.